Sabi na, English nga dito eh. Walang Tagalog dito. Kasi pag binati mo ng magandang umaga po sa ating lahat, walang nagre-response ko, konti. So tayo pong lahat ay taga-England. Okay, so tayo pong lahat ay makakatayo na para po simulan na po natin yung gawain ng Panginoon. Amen. Sino po dito excited na magpuri kay Lord? Taas po ang kamay. Yun, kokonti lang po. Ilan-ilan lang. Sino po dito excited na magpuri kay Lord? Taas ang kamay. Amen. So before that, bago po tayo pumunta po sa ating awitan, we invite everyone to have our prayer today, this morning. Italaga natin ang gawain nito ni Lord sa isang panalangin. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, muli sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Tunay nga po na ikaw po ang Diyos na dakila sa lahat. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming pong Diyos at tagapagligtas. Kayo po ang may likha sa amin. Kayo po ang nagmamay-ari sa amin, Panginoon Diyos. Kaya narapat lang, Panginoon, ang aming mga kaluluwa ngayong umagang ito, Panginoon, ay magpuri, umawit sa inyo, Panginoon Diyos. Italaga namin ang aming mga sarili, ang aming mga isipan, ang aming focus, Lord God, ngayong umagang ito ay sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, sa iyong kabutihan. Muli, Panginoon, narito kami, Panginoon, kami nagagalak na magpuri sa inyo, Panginoon Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. At ngayong umagang ito, Panginoon, handang-handa na nga po, Panginoon, ang iyong mga anak sa pagpupuri, sa pagsamba sa inyo, Panginoong Hesus. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Sige po, ating po palakpak ang ating mga kamay. Ialay po natin ang ating mga sarili sa Panginoon ngayong umagang ito. Lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. Lift my hands. I lift my worship to you now. Love you more than I can say. Let's say this before the Lord. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore. Let's lift our voice before the Lord. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you now. Love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remains, only you will I adore.
Let's say this before the Lord. Oh, I love you always. Sabihin po natin sa Panginoon. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Yes, we love you, Jesus. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Tunay nga po, Panginoon na Diyos, na kayo lamang po ang aming mamahalin, Lord God. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming unahin sa mga oras ito, Lord God. At sa araw-araw ng aming buhay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Gaya nga po sa awitin na ito na ating kakantahin, ay may pamagat siyang deep cries out. Okay. So when I look for the verse of this song, siya ay hinango sa aklat ng awit pa rin. Okay, Psalm chapter 42 verse 7. And it says here, deep calls deep, in the roar of your waterfalls, all your waves and breakers have swept over me. Sa Tagalog, sabi po niya, ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga alon. Ang katulad nagagalit, malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Okay, so patuloy po tayo, sabi nga dito sa awitin na ito, kailangan lagi tayo na doon nakababad sa presensya ng Diyos. Kailangan ibabad natin yung ating sarili, yung ating focus sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Hindi lamang every Sunday, hindi lamang every prayer meeting, hindi lamang kung kailan maisipan. Okay, hindi naman po tayo katulad ng iba. Okay, so tayo po ay isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. Okay, isang Kristiyano na sumasampalataya sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Patuloy nga po, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Nais namin, Panginoon Diyos, magbabad sa iyong presensya, O Lord God. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, babad. Okay, hindi tayo kakata ng babad sa presensya mo. Okay, okay. So, sa awiting ito, deep cries out, meron po siyang action mamaya. So pag sinabi natin ako, he goes to the left, saan po pupunta? Saan po yung left ninyo? Taas ang kamay ng left.
Okay, pupunta tayo ng left. Pag sinabi po ng Panginoon, no, you go to the right, go to the right. Wala pong mapupunta sa left, ha, kasi okay, baka mahiwalay tayo sa mga tupat sa kambing. Okay, so pag sinabi ng Panginoon sa left, okay, sa left. Pag sinabi ng Panginoon sa right, ganun po ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Sa tuwing may problema tayo, patuloy tayong makinig sa ating shepherd, sa ating pastol. Pag sinabi ng Panginoon, huwag ka pupunta dyan. Mapapahamak ka dyan. Okay. So ngayong umagang ito, okay, awitin natin itong awitin ito, na may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po. Sige po, palakpak po natin ating mga kamay sa Panginoon. Let's sing this before the Lord. God, a river of living water, a fountain that never will run dry. Yes, amen. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Cause we're stirring up deep, deep wells, stirring up deep, deep waters. We gotta jump in the river, dance in the river. We're stirring up deep, deep wells, we're stirring up deep, deep waters. We gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Yeah. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. We're stirring up, cause we're stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We gotta dance in the river, dance in the river. We're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We gotta jump in the river, jump in the everybody sing it out. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out. We cry out, and we cry out to you, Jesus. Deep cries out, and deep cries out to you. Deep cries out, and deep cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. Everybody clap your hands. It goes to the left, and so we go to the left, and so we go to the right, then we go to the right. We gotta jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Okay, left.
We're going to the left, I said we're going to the left, I said we're going to the right. We're going to the right, we're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. We're going to the left, I said we're going to the left, I said going to the right, I said we're going to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout in the river. We're going to the left, I said we're going to the left, I said we're going to the right, I said we're going to the, I said we jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. Now we're going to the left, I said we're going to, I said we're going to the right. I said we dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. Now we're going to the left, I said we're going to the left. We're going to the right, I said we're going to the right. Shout, 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 shout. Shout, 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 shout. Dip cries out, and dip cries out to you. Dip cries out, and dip cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. Dip cries out, and dip cries out to you. Dip cries out, and dip cries out to you. We cry out, and we cry out to you, Jesus. We're calling into deeper waters. We're walking into deeper waters, going after you. Lord Jesus, hallelujah. Praise your name, O Lord God. Yes, Lord God, the mighty name of Jesus. Yes, hallelujah. We bless your name, O Lord God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos. Walang hanggang pasasalamat at pagsamba, Panginoon Diyos. Sambit ng aming mga labi, O Lord, ngayong umagang ito. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah.
for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, yes, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes, Lord. You're holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, would sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name
above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song. We'll sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If we walk in freedom, if we walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing this song. We'll sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. let's sing this before the Lord. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high,
will always be, Lord. You will always be holy, holy forever. Yes, Lord, hallelujah. Yes, you're holy, 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 Lord. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoong Diyos. Tunay nga po na ikaw po ang dakila sa lahat, O Lord God. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ay banal, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord God. Patuloy nga po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagagalak, Lord God. Panginoon Diyos, dahil kasama namin kayo, Lord God, sa mga oras ito. We truly feel your presence, Lord God, in our midst, Panginoon. Salamat po, Santong Espiritu, sa patuloy na pagkilos nyo sa aming kalagitnaan, O Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pakinggan nyo nga po, Panginoon, ang iyak, O Lord God, ng iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, O Lord God. Ang panalangin ng iyong mga anak, O Lord God, sa mga oras ito, Panginoon Diyos. Kami po ay nagsusumamo sa inyo, O Lord God. Yes, Lord Jesus. Marami po kami, Panginoon Diyos, na nais sabihin sa inyo, O Lord God, through our prayers, O Lord God. And we believe, O Lord God, na tinutugon mo, Panginoon, ang aming mga panalangin, O Lord God. Nakikinig kayo, Panginoon, sa aming mga panalangin, O Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Patuloy nga po, Panginoon Diyos, sa mga oras ito. Hindahan nyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, O Lord God. Ang aming mga pandinig, O Lord God, sa pakikinig, O Lord God, na yung banal na salita ngayong umagang ito. Salamat nga po, Panginoon Diyos. At muli po, Panginoon, sa mga oras ito, binabalik po namin sa inyo na maingat, O Lord God, ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Sa lahat magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa atin lahat, at purihin po si Lord. Hindi na po tayo magkakaroon ng mahabang introduction, Dadako na po tayo sa ating subject matter. At ito po yung continuation ng ating pag-aaral na inumpusahan po natin last week. Bakit po ba natin ipapanalangin, susuportahan, at pagpapalain, ibibless ang bansang Israel? Purihin po ang Diyos. Medyo review nga po natin, for the sake ng mga kapatid natin na wala rito last week, una sa lahat, ang reason, number 1, the miracle rebirth of Israel. Ang Israel, alam natin, the modern nation of Israel ay muli naging bansa 76 years ago. Malapit na yung kanilang anniversary, naging bansa noong May 14, 1948. May 14, 1948. Kagabi, ako po'y nanonood ng isang dokumentary. Noong po palang date na yon, 1948, na-discover yung remains ng Noah's Ark.
Nagkataon kaya? And then also, noong 1948, yung China, nasakop ng communist. Also in 1948. But, yung Israel, naging bansa, 1948. It was prophesied ni Propeta Isaiah sa kanyang libro, Prophecy, in the book of Isaiah chapter 66, in verse 8. 2,000 years ago, ito yung hinula ni Propeta Isaiah during the time ang Israel was under the Babylonian rule. Sinakop sila. At ganito ang sabi ni Isaiah, may nakita ba o nabalita ang isang bansa na biglang sinilang? Ang Zion, another name for Israel, ay hindi maghihirap ng matagal at in one day, ito ay sinilang. Ganito ang sabi ni David Parsons. Abogado ito, writer, at siya po presently ang Vice President ng International Christian Embassy in Jerusalem. He said, the modern day rebirth of Israel is such an unprecedented act in world history to be considered an outright miracle. It could only have been achieved by divine intervention. Ito ay isang himala na ang makakagawa lamang ay Diyos. Before Israel became a nation noong 1948, noong May 14, mahirap yung kanyang pinagdaanan as a nation. Katatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig, and during noong mga panahon na yon, 6 na milyong Hudyo sa Europa ay pinapatay ni Adolf Hitler ng Nazi Germany. I will show you pictures when they liberated yung mga concentration camp, yung mga kulungan kung saan ito mga 6 na milyong Hudyo pinapatay ni Hitler. 6 billion. Ito yung mga nakita nila. Yan. Yan yung nakita nila. Kulang pa yan eh. No, maraming picture. You can search. You can Google. Yan. Mga butot balat na. And only 3.5 million Jews survived the Holocaust. Ang tawag dyan ng mga historian, Holocaust. 6 na milyon ang napatay. Ang plano,
ni Hitler, yung tinatawag niya na the final solution, papatayin lahat ng Hudyo. At kung nanalo ang Germany at Japan sa giyera, lahat ng Hudyo sa buong mundo papatayin. Eventually. But God has a plan. So, itong mga Hudyo, sa loob ng 2,600 years, Israel was founded by Solomon 3,000 years ago. But they sinned, nagkasala sila. Initially, they were conquered, Israel was conquered by the Babylonians and then later on by the Romans. For 2,600 years, nakaranas sila ng persecution. At maraming beses, tinangkang ubusin ang kanilang lahi. Remember, during the time ni Esther, di ba? Papatayin sila lahat. Yung mga Hudyo, mga kapatid, tinuro niya sila ng mga ipis, mga daga, na dapat pagpapatayin. May pag-asa pa ba sila? When Isaiah saw a vision in Isaiah chapter 66, God said, Israel will be reborn. Fast forward yung ating panahon. Tingnan nyo, 6 na milyon Hudyo. Pugon ito pugon. Mga buhay. Lalaki, babae, baby, bata, matanda. Sasalang sila sa pugon. Ayan. But God has a covenant with Israel. Ang sabi ni Propeta Ezekiel, in chapter 37, verse 11, it was also written 2,500 years ago. Ito yung panahon na ang Israel was under Babylonian rule. Ang sabi ng Panginoon through the prophet Ezekiel ay ganito. Sabi ni Yahweh, tao, ang Israel ay tulad ng mga kalansay, literally napulpil. During the Holocaust, noong panahon ni Hitler, sabi nila, tuyo ang aming mga buto. Wala kaming pag-asa at lubusang pinabayaan. Magpahayag ka, prophesy to these skeletons. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. You will become a nation again. Nang naging bansa ang Israel, ito po ay isang napakalaking himala. Dahil nangyari ito 3 taon lang nang matapos ang planong genocide, mass murder sa mga Hudyo. Ito ay naging bansa sa kapangyarihan ng Diyos. Miracle, divine intervention.
At tinulad ito, katulad ito ng binuhay si Kristo mula sa patay. Naging bansa ang Israel, May 14, 1948, kinagabihan, nilusob sila ng 5 Arabong bansa na nakapaligid sa kanila. Lumusob ang Egypt, Syria, Jordan, Lebanon, at Saudi Arabia. And then, nagpadala pa ng sundalo yung Iraq, Sudan, Yemen. Israel laban sa 8 bansa na yung mga sundalo ng mga Arabong bansa ay sanay sa digmaan. Yung mga military advisor nila, mga European, mga Pranses, world power, mga British. Yun ang kanilang mga military advisors. Yun yung mga nag-train sa kanila dito po sa mga Arabo. Meron silang mga eroplano, meron silang mga tangke at modernong mga sandata. Imagine ang Israel, isang araw, wala pang isang araw naging bansa, kinagabihan nilusob na sila. Ang tawag doon, 1948, Israel's War of Independence, or in Hebrew, Nakba. At yung Israel, walang organized na armed forces. Walang organisadong mga sundalo, walang eroplano, walang tangke, konti lang ang gamit pandigma. Ang sabi mismo ng Central Intelligence Agency ng Amerika, ng mga eksperto, military expert, ang sabi nila, sa loob lang ng ilang linggo, matatalo ang Israel. At doon sa labanan, marami po sa mga sundalong Hudyo nakapaa. Wala bang isang araw naging bansa eh. How can you organize an armed forces in one day? At yung mga sundalong Hudyo, mga malnourished, mga payat kasi katatapos lang ng Holocaust. Subalit, ang Israel ay himalang nanalo sa giyera. Almost 1 year, naglabanan. Nanalo sa giyera. Di ba himala ang bansang Israel? Ang key, bakit ganun na lamang ang pagkamuhi ni Satan sa bansang Israel? Sapagat si Kristo ay Hudyo, Israelita. Ang Biblia, sinulat ng mga Hudyo. At ang sabi ni Pablo in Romans chapter 11, ang key, susi, sa salvation, kaligtasan ng mundo, in the end times, before the coming of Jesus, ay yung Israel ay maging bansa ulit at nakakabit doon yung pagiging bansa nila, yung kanilang spiritual salvation o pagkakakilala kay Yeshua, kay Jesus. Yeshua is the Hebrew name of Jesus. Kay Yeshua bilang Panginoon at tagapagligtas. At nakikita na natin yan. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya, it is so important to pray for the nation of Israel, to pray for their salvation. Napakahalaga. Ano ho? Pangalawa, ang Israel
ay manatiling bansa, ito ay himala. Bakit? Mula noong 1948, nagkaroon ng 7 major wars between the Arabs at ang bansang Israel. At most of those wars ay himalang nanalo ang Israel. Parang si David at Goliath eh. Pangatlong reason, utos ng Diyos to pray for Israel. We know this verse, familiar to us. Idalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Fourth reason, pagpapalain ang magpapala, mananalangin para sa bansang Israel. And praise God, dito po sa ating simbahan, for more than 30 years, nananalangin tayo every Wednesday. Hindi pa kasama yung pagka nananalangin ng separate yung women's ministry, di ba? At yung men's at women's ministry. Ako po personally, 35 years ko nang pinagpe-pray ang bansang Israel. 35 years. Ang sabi ng Bible, pagpapalain ko ang magpapala sa iyo. Panglima, the Jews, ang mga Hudyo, natutupad yung hula ng mga propeta na yung mga Hudyo nagsisibalik sa bansang Israel. They were scattered in more than 100 nations. Na-exile sila. Pinalaya sila sa bansang Israel. Nagsimula ito nung Roman rule ng sinunog ni Titus, Roman general na mga Romano, ang templo at yung Jerusalem winasak. 70 AD. Almost 2,000 years ago, and since then, they were scattered all over the world. Na-scatter sila. Noong year 1882, walang Hudyo nakatira. Ito yung ating base period. Walang Hudyo nakatira sa Israel. Nung nagpunta ron si Mark Twain, sikat ito si Mark Twain. Nung nagpunta siya ron, ang sabi niya, paano may titira dito? Puro burak. Hindi pwedeng tumubo ang mga pananim, mga halaman. Walang titira dito. Sabi ni Mark Twain, this is a God-forsaken land. Tinakwil na ito ng Diyos. Walang titira dito Atheist ito si Mark Twain. Atheist. Hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala sa Biblia, but God promised to gather them for the second time. First time, nung panahon nung panahon ni Kristo. Di ba remember? Yung mga Hudyo nung pinanganak si Kristo, nanggaling sa iba't ibang lugar, di ba? Iba-iba na mga salita nila. Remember in the book of Acts, di ba? Yung first gathering, yung first pagbabalik ng Israel, yung nung panahon ni Moses. Exodus. And then, partially, kapag nagkakaroon sila ng festival sa Israel, bumabalik sila. Nagkakaroon sila ng pilgrimage. Bumabalik sila. Pero noong 70 AD, nung winasak ng mga Romano ang templo,
wala na silang babalikan. Ma-scatter na sila. Ito ang sabi ni Propeta Isaiah, nangako ang Diyos na muli, they will be regathered. Ang sabi ni Propeta Isaiah, huwag kang matakot. Ako'y kasama mo, aking dadalhin ang lahi mo mula sa silangan. At titipunin sila mula sa kanluran. Verse 6, sasabihin ko sa hilaga, hayaan mo, at sa timog, huwag mong pigilin. Ibig sabihin yung mga Hudyo, from the four corners of the world, north, south, east, and west, manggagaling at magbabalik. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki sa malayo nagmula. At ang aking mga anak na babae mula sa mga dulo ng lupa. Amazing, natupad dito, detalyado. Sa panahon natin. Tingnan natin kung paano ito natupad. Ang sabi ng Isaiah chapter 43, himayin natin, ang sabi ron, from the east, manggagaling yung mga Hudyo, yung kanyang mga anak. And east of Israel is yung mga neighboring countries na Middle East. Very obvious, di ba? From 1919 to 1923, nagsimula na yung pagbabalik ng mga initial batch ng mga Hudyo. Ang tawag doon sa Hebrew, Aliyah. Return of the Jews. During mga panahon nito, 1919 to 1923, several hundred Jews from Morocco, mga bansang Muslim ito, 1,000 from Iraq and few from Syria. And then, Jews from Libya, although no data, wala akong makuhang data. From 1880 to 1929, 1882, base date natin, walang Hudyo. But from 1880 to 1929, several thousand came from Yemen. Ito yung nakikipagyera ngayon, nandiyon yung mga Houthis. Maraming Hudyo dan, maraming mga Hudyo sa Yemen. I don't know kung may natitira pa. From 1948 to 1951, ito, pagkatapos nung naging bansa ang Israel, naging parang bandera nila. Nung naging bansa ang Israel noong 1940, dami ng nag-immigrate. More than 325,000 from the Middle East, other Middle East countries. Natutupad, di ba? Ang sabi ni Lord, ang aking mga anak from the east, dadalhin ko sa Israel. From the east. From 1950 to 1960, Jews from Morocco and Tunisia returned. Noong 1967, ang datos from Arab nations, 800,000 na mga Hudyo. Close to million. Maraming Hudyo sa Middle East. Sa Iran, sa Syria, sa Iraq, sa Turkey, sa Yemen, maraming Hudyo. Even now, maraming mga Hudyo. Noong 1960s, 40,000 from Turkey and 33,000 from Iran. Maraming mga Hudyo sa Iran. May giyera ngayon ba? Anytime, anytime bobombahin ng Amerika o ng Amerika o Israel ang Iran, ang kanilang nuclear facilities. Kasi pagka nakagawa ng nuclear bomb and maraming military expert ang sabi nila, meron ng nuclear bomb ang Iran.
Gagamitin nila yon upang to bomb Israel. Uunahan yan. At yung mga eroplano ng Amerika, nandun na sa Diego Garcia, yung mga stealth bomber na kayang dusawin yung gitnang silangan eh. Kayang lahat ng bansa ron. Yung 8 stealth bomber, 6 ata ng Amerika. May mga nuclear bomb yun. Noong 1980s, more than 50% of Israel's population came from the Middle East. Kalahati ng population ng Israel nanggaling sa mga kapitbahay na mga Arabong bansa. Natutupad, di ba? Detalyado. Ganyan yung Bible prophecy, ganyan yung Biblia. Ano ho? Unlike any prophetical book, it dares to predict the future in detail. Yan ang kaibahan ng Bible. Kaya yung Bible is the Word of God. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ano yung susunod na direction na yung mga Hudyo will come? They will come from the west. Pagka yung direksyon, ang point of reference sa Israel. Yung west ng Israel, Europa at ang Amerika. Yung east ng Israel, mga Arabong bansa. Yun ang point of reference. Yung Israel. Sapagat yung Israel, the center of the world. Ang sabi ng Bible, it is the navel of the world. Ano yung navel? Pusod. Gitna. And from the west, in 1900s, more than 100,000 came from Europe due to the Holocaust. Pinersecute sila ni Hitler. Ang sabi ng Bible, all things work together for good to them that love the Lord. Parang, bakit nangyari yung Holocaust? May purpose. Kasi yung mga Hudyo sa Europa, ng mga panahon na yon, mayayaman. Ang lalaki ng bahay. Pinersecute sila. Pinagpapatay sila. Ano ho? Ano gagawin mo? Aalis ka sa mga bayan sa Europa na kung saan kahit mayaman ka, papatayin ka. Kaya nung naging bansa, yung Israel, noong 1948, tara, magsibalikan na tayo. Ayun nga. More than 100,000 from Europe came due to the Holocaust and many thousands from the United States. Pagka West, kasama dyan yung US, kasama dyan yung Canada. Canada, marami ng Hudyo. Now, from 1948, pagka sinabing West Europe, from 1948 to 1997, 340,000 from Poland, a nation in Europe. Maraming Hudyo dito sa Poland. Marami. Hanggang ngayon, marami. In 2012, 2,000 Jews from France. And more than 100,000, as of 2012, baka nagsibalikan na ito, more than 100,000 are planning to return. Yung Israel, ito ang prophetic time clock. Kung ano ang nangyayari sa Israel, malalaman mo kung kailan ang pagbabalik ni Kristo. Kapag ang Israel naging bansa, ang sabi ng mga propeta na nangyari noong 1948, kapag ang Israel naging bansa, kasunod nun, malapit na yung pagbabalik ni Kristo. Di natin alam kung kailan, di natin alam the day or the hour, but He is coming soon kapag ka ang bansang Israel naging bansa.
Minsan, ang dami nating kaabalahanan, di ba? Di tayo aware. Maraming Christian, di aware. Di ba? Maraming Christian, di aware. But the clock is ticking. Tick, tock. He's coming soon. Jesus is coming soon. And then, ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 6, from the north of Israel. And the main nation from the north of Israel is Russia. Russia. Yung mga Russian halos, marami dyan lahing Hudyo eh. Baka nga itong si Vladimir Putin, may lahing Hudyo to eh. Diyan tinalam. Maraming Hudyo dyan sa Russia. From 1990 to 1995, ito, biruin nyo, no? 1 million from Russia. Bumalik, immigrated, nag-aliyah to Israel. Ano yung susunod na direction? From the south. And south of Israel is the African nation of Ethiopia. Communist nation ito ngayon, before democratic nation. From 1980 to 1991, 85,000 palasya, ang tawag sa kanila, palasya, black, mga maiitim, black Jews from Ethiopia came back to Israel. Noong 1991, yung Israel, nagpadala ng mga eroplano para sunduin ang mga Hudyo na tinatawag na Operation Solomon. Bakit Operation Solomon? Kasi si Queen Sheba, naging asawa ni Solomon. And Queen Sheba is from Ethiopia. Nagkaroon siya ng lahi, nagkaroon siya ng mga anak. 2,000, 3,000 years ago. Kasi si Solomon ay 3,000 years ago nung naghari sa Israel. So, imagine, yung kanyang lahi. 3,000 years. Noong 1991, nagpadala ng mga eroplano ang Israel para sunduin ang mga Hudyo na tinawag na Operation Solomon. In 36 hours, 14,163 Jews from Ethiopia returned. Nagbalik. Ito ang sabi ni Sephaniah, mula sa kabila ng ilog ng Ethiopia, detalyado ang Bible eh. Ang mga sumasamba sa akin, ang anak na babae na aking pinangalat ay magdadala ng handog sa akin. August 5, 2008, news from Jerusalem Post, 120,000 as of that date, 2008, returned from Ethiopia. Ang daming Hudyo pala dito sa Ethiopia. Ang daming Hudyo. Ang sabi ni Sephaniah, Propeta Sephaniah, ang pagbabalik ng mga Hudyo from Ethiopia ay mangyayari sa end times. Yan ang sabi ni Propeta Sephaniah. Mangyayari pagka binanggit yung end times, ibig sabihin noon, yung panahon na si Kristo is about to return. Yung pagbabalik ni Kristo. Pag nakita nyo, ang sabi ni Propeta Sephaniah, na ito mga Ethiopian na mga Hudyo, nagbalik sa Israel, babalik na si Kristo. Yun ang ibig sabihin ni Propeta Sephaniah. Now, look at this. Countries with most numbers of Jews as of
January 2010 from North American Jewish Data. Israel presently, actually 2010, pero ngayon, 8.5 million na. Medyo late yung datos na yan. 2010, 5.7 million ang naninirahan na sa Israel, ang mga Hudyo. Sa Amerika, 5.2 million. Pero nung nagbasa ako, yung datos kasi na ito, nakuha ko noon. Pero ngayon, sa Amerika, meron ng 7 milyong Hudyo. Kasi, siyempre, nanganak, kanyan, dumami yung lahi. Si Bob Arum, Hudyo yun. Si Bob Arum, yung manager ni Pacquiao. Hudyo to. Yung manugang ni Donald Trump, asawa ng kanyang anak, Hudyo. Pure Jew. Hudyo. Sa Pransya, ayan yung 483,000 na mga Hudyo. Sa Canada, 375,000. At United Kingdom, UK, 292,000. And for our information, sa Pilipinas, merong 100 Hudyo. Wala sa top 5, wala sa top 10. Kumalat nga eh. Yung mga Hudyo. Now, tingnan natin. Dito, another, ito yung, tingnan niyo, no? Noong 1882, walang Hudyo sa Israel. Yung global Jewish population, noong mga panahon na yon, 7.8 million. Noong 1900, out of 10.6 million na global population ng mga Hudyo, 1% noon, nagpunta na sa Israel, 106,000. Ayan. 1939, 500,000 na. 1948, 690,000 na. Tingnan yung progression ng immigration, pagbabalik ng mga Hudyo. 1995, 1.5 million. 1990, 3.8 million. The year 2000, 4.8 million. 2008, 6.2 million. Ngayon, yung global Jewish population, 15 million. Global Jewish population. More or less. At yung mga Hudyo na nasa Israel ngayon, 8.5 million. Kapag itong mga Hudyong ito, lalo na yung mga Hudyo sa Amerika na mayayaman, ayaw umalis. Ang yayaman nila eh. Sitting pretty sila, ang yayaman nila. They're controlling banking, insurance, finance. Sila yung may mga factories. Pag umalis yung mga Hudyo sa Amerika, bagsak ang Amerika. Bagsak ang Amerika. Pero may mangyayari, hindi natin alam kung ano mangyayari sa Amerika. Bakit sila babalik? May mangyayari na earth-shaking event sa Amerika. Kasi paano magsisibalik yung 7 milyong Hudyo na nasa Amerika? Hindi natin alam. Paano nangyari sa Europa? Dumating si Hitler. May threat ngayon yung China at saka Russia against America. May threat. Hindi natin alam what will happen. Pero yung Israel, lagi tayo nakatutok sa Israel. Siya yung ating prophetic time clock. Siya, ang bansang Israel. In the Bible, more than 100 prophecies ang inihula sa pagbabalik ng Israel. Ito pa, Bakit natin sila susuportahan? The miraculous restoration of the Hebrew language. Ito ang sabi ni Zephaniah chapter 3 verse 9. Remember, nung panahon ni Kristo, hindi na Hebreo ang lingwahe ng mga Hudyo. Hindi na. Griego, Romano, at Aramaic, hindi Hebrew. Extinct na yung Hebrew language ng panahon ni Kristo 2,000 years ago. Wala nang Hebrew language. Hindi na yon sinasalita ng mga Hudyo. Even during the time ni Kristo,
But Zephaniah prophesied. Ito ang sabi niya, sa panahong yon, babaguhin ko ang salita ng mga Hudyo upang maging dalisay. Yung pure language, English, yung pure language refers to the Hebrew language. Prophecy ito ni Zephaniah, 2,500 years ago. At makatawag nang sila ay makatawag sa ngalan ng Panginoon. Yung Hebrew word na Yeshua, Hebrew word ni Lord John. Yeshua. Sa atin, Jesus. Yeshua, Hebrew word yun. At maglingkod na may pagkakaisa. No, bakit ba importante ang language? Yung Pilipinas, nakita nyo, walang unity. Bakit? Iba-iba eh. May Bisaya, may Tagalog, may Kapampangan, may Baysiha nga, liit-liit na province eh, may Ilocano. Yung parting norte, Ilocano. Yung nasa gitna, Tagalog, kami, Tagalog. Yung parting malapit sa Pampanga, mga Kapampangan. May mga Panggalatok. Kaya ang gulo ng politics sa Nueva Ecija. Nagpapatayan. Sa amin, nagpapatayan. Walang unity eh. So, paano magkakaroon ng unity? How? Language. Yung Japan, ang salita doon, Nihongo. Di ba Joel? Ama si Joel. Nihongo. Isa lang ang language. Although ngayon, natututo na sila ng English, pero hindi mo maintindihan yung English nila. Diba? Tingnan yung Japan, napakaunlad. Napakaunlad ng Japan, di ba? Mangyayari ito in the end times. Yung restoration ng kanilang language, nangyayari na ba? Zephaniah chapter 1 verse 14. Ang dakilang araw ng Panginoon, kailan mangyayari na kapag nakita natin na na-restore na yung Hebrew language, sinasalita na ng common people ng mga Hudyo sa Israel, ang sabi ni Zephaniah chapter 1 verse 14, ang dakilang araw ng Panginoon, referring to the coming of Jesus. Pag nakita niyo yon na yung Hebrew language, sinasalita na ng mga Hudyo, ang sabi roon, malapit na yung pagbabalik ni Kristo, yung dakilang araw ng Panginoon, specifically referring to the 7 years tribulation period. After the 7 years tribulation period, at the end, babalik si Kristo eh. Yung sinabi ni Kristo in Matthew chapter 24, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako ng mundo, malalakas na nangyayari ngayon eh. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng mga digmaan, nangyayari. Di ba nangyayari? Parang kakaiba ngayon. Unlike yung mga nakakaraang mga taon. At nagmamadaling mainam sa makatuwid ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang Hebreo, ang Hebrew language, bago dumating si Kristo, during the time ni Kristo, ay hindi na salita, hindi na sinasalita. Extinct language. Imagine, 2,000 years ago, hindi na pala ito sinasalita, yung Hebrew language, even during the time ni Kristo. Di ba, nung nagkaroon ng outpouring ng Holy Spirit, di ba, in the book of Acts, sabi nila ron, narinig ko yung mga, nagpuntahan yung mga Hudyo coming from the then known world, sa maraming mga bansa. Ang sabi ron, sila nagsisipagsalita ng kung ano-ano mga lingwahe, Parthians, kung ano-ano, Chaldea. Pero hindi sila nagsasalita ng Hudyo. Extinct na nga yung Hebrew language even the time of Jesus eh. Pero hinula, mare-restore yung Hebrew language bago dumating si Kristo.
Now, tingnan nyo kung gaano ka-imposible. Ka-imposible niya yung Hebrew language ay salitain, maging mother tongue ulit ng mga Hudyo. Tingnan nyo, ano? Ito. Walang bansa in history ang lingwahe na hindi na ginagamit ay muling ginamit ng isang bansa. 2,000 years, hindi na ginagamit. Di ba? Example, yung matandang lingwahe ng Egypt noong panahon ni Moses at yung lingwaheng Chaldee na sinasalita ng mga Babylonians 2,500 years ago noong panahon nila Shadrach, Meshach, Abednego, noong panahon ni Daniel, mga kapatid, hindi na ginagamit ngayon, extinct. Ganon din, hanggang ngayon, extinct yun. Extinct yun. Yung Babylonian language na Chaldee. Although merong Iraq, yung Babylonia, present day Iraq. Amen. Yung Egypt, hindi na sinasalita yung Chaldee na yun yung language nung panahon ni Moses, nung panahon ni Joseph, the dreamer, nung ginawa yung pyramid. Hindi na ginagamit. Imposible, di ba? Na ma-restore isang language, imagine, 2,000 years nang, considering 2,000 years nang hindi ginagamit, na ma-restore yung isang language. Imposible, di ba? Pero sa Diyos, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Isang scholar ng Hebreyo, si Eleazar ben Yehuda, ay gumawa ng pag-aaral sa original na salitang Hebreyo na ginagamit sa temple. Ang Hebreyo, praise God, ang Hebreyo, ang Hebrew language, because of this man, ay ginagamit ngayon, sinasalita ngayon ng 5 milyong Hudyo. Miracle. Nakukuha nyo? Bakit himala itong Hudyo? Mga Hudyo? At bakit natin dapat silang ipag-pray, ipanalangin, suportahan ng mga Christians? Ito ang paraan para magkaisa sila na hinula upang sila ay tatawag sa Diyos sa isang salita. Hinula kasi na tatawag sila sa Hebrew name ni Jesus na Yeshua, tatawag sila Yeshua. Jesus. Jesus yun. Yeshua. Or Adonai, Lord. Yung mga ang sabi niya, ano? The Hebrew language will go from the synagogue to the house of study, and from the house of study to the school, and from the school it will come to the home and become a living language. Palakpakan natin si Lord. Kung ang Hebreyo ay sinasalita na sa Israel, malapit nang dumating si Kristo. Yan ang sabi ni Propeta Zephaniah. He prophesied this 2,500 years ago. Ito ang sabi niya. I will read, verse 14. Sabi dito, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh, yung kanyang pagbabalik. At ito'y mabilis na darating. Verse 15, dinescribe niya yung tribulation period. Nakakalindol, di ba? Nakakagyera. Verse 15, ito ay araw ng puot. A day of vengeance. Kasi ang tao, sobrang makasalanan, di ba? Ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak. Nakakatakot eh. Pero huwag tayong matakot kasi si Lord, di tayo pababayaan. At magkakaroon ng tinatawag na rapture of the church. Rapture of the church. Araw ng dilim at lungkot,
Araw ng maitim at makapal na ulap. Verse 16. Araw ng pagtunog ng trompeta. Napapanood niyo ba sa YouTube? Sa iba't ibang parte ng mundo, may tumutunog na trompeta, trumpet sound sa heaven. Dito sa Pilipinas, ang dami. Trumpet sound from heaven. Hindi nila may paliwanag kung ano yon. Araw ng pagtunog ng trompeta at ng sigaw ng mga sumasalakay sa napadirang lungsod at nagtataasang tore, magkakaroon ng mga giyera. Nangyayari, di ba? At sabi dito, sigaw ng mga sumasalakay sa napadirang lungsod at nagtataasang tore. Ano ba yung tore? Tall buildings, skyscrapers. Di ba? Ano nangyayari sa mga building? Pag lumindol, durog. Nangyari sa Thailand, nangyari sa Burma. No. Malapit na dumating si Kristo. Excited ka ba? Nakakatakot, pero may pangako si Lord, sasamahan tayo. Excited ka ba? Ha? Excited ka kung handa ka, spiritually. Pero kung hindi ka handa, nakakatakot. Kung wala kang personal na relasyon kay Kristo, nakakatakot. Kung spiritually, malamig ang pananampalataya mo, nakakatakot. Ang sabi dito, it is a day of vengeance. Ito nakakatakot, ano? Padadalan ko na matinding lungkot ang mga tao, lalakad na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Itong reason kung bakit i-judge ng Lord ang buong mundo. Ayaw ni Lord na i-judge, may purpose din naman yung judgment. Ang purpose ng judgment, for people to repent. Di ba, pagka nagkakaroon ka ng problema, doon ka, Lord, patawarin mo ako. Pagka nagkakasakit ka, di ba, Lord, pagalingin mo ako. Di ba? May purpose yung judgment eh. May purpose. Sabi dito, mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at kakalat ang kanilang bangkay na parang basura, hindi na ililibing. Sa Myanmar ngayon, wala na, hindi na nililibing. Hindi na nililibing. Nung nagkaroon ng sa Japan, tsunami daming namatay tinatambak na lang yung mga natutupad, di ba? Kasi ang tindi ng mga natural disasters ngayon, earthquake, tsunami, volcanic eruption. Verse 7, pang-7, may babala sa mga api sa Israel. Ang sabi ng Bible, susumpain ko ang susumpa sa iyo. I will curse them that curse Israel. Si Hitler, pumatay ng 6 na milyong Hudyo. Ano nangyari sa kanya? Nag-suicide. At yung Germany natalo. I will curse those who curse Israel. Itong si Franklin Roosevelt ng Amerika, because of oil, nung magbobotohan na para ang Israel ay maging bansa, Amerika ito, pinakamakapangyarihang bansa. Nangako siya sa sulat sa hari ng Saudi Arabia noong April 5, 1945. Nagbutuhan naging bansa yung Israel, May Nangako siya before mag-cast ng vote yung Amerika, ang sabi ni Franklin Roosevelt sa hari ng Saudi Arabia, hindi kami boboto sa creation ng Israel. Because of what? Oil. Langis. Ano nangyari sa kanya? Pagkatapos ng letter na yon, noong April 5, 7 days after April 12, 1945, habang may kausap itong si Franklin Delano Roosevelt, sumakit yung kanyang ulo, namatay. Nahadlangan niya yung plano ng Diyos Sino pumalit sa kanya? Harry Truman, the godfather of Israel. Suportado ang Israel na maging bansa. Sa tulong niya, ang Israel naging bansa noong 1948, bumoto yung Amerika. Napalitan yung desisyon, bumoto yung Amerika in favor sa creation ng bansang Israel.
at nagkaroon ng re-election, siya ay himalang nanalo. Si Truman, bilang presidente noong 1948, kahit lahat ng eksperto ay nagsabing wala siyang pag-asang mananalo. Now, eto pa, medyo mag-overtime tayo ng konti para matapos ko na ito. Ito nakakagulat. Ito nakakagulat. Remember yung tsunami? Tsunami sa Japan? February 25, 2010, Japan, ito yung mga nangyari bago mag-tsunami, has offered to provide Iran with enriched uranium. Yung hindi ka makakagawa ng atomic bomb kung walang uranium. Yung Japan nag-offer sa Iran na magsusupply ng uranium kasi gumagawa ng bomba itong Iran. Ang sabi ng Japan, ang sabi nila, to ease international concerns over the Islamic Republic's controversial nuclear program, the Japanese Nikkei Daily reported on Wednesday. 2010 yan, ito yung mga pangyayari. March 11, 2011, noong mga panahon na yon ay nagpapagawa ng mga housing, yung mga Hudyo, doon sa West Bank at Gaza Strip, sa kupito ng Israel Pero noong March 11, 2011, ano ginawa ng Japan? The government of Japan, pinagalitan yung Israel. Deplores the decisions of the government of Israel to give permission for the construction of 1,600 housing units in East Jerusalem, in addition to 112 units in the West Bank. March 11, ano nangyari nung araw na yon? Ano nangyari nung araw na yon? I will curse them that cursed thee. Ano nangyari? Mahal ng Diyos yung mga Hapon. Pero ang Diyos, may plano sa Israel. Huwag mong lalabanan yung plano. March 11, 2011, a powerful earthquake that unleashed a devastating tsunami. Friday, the same day na pinaalis yung mga Hudyo. To have moved the main island of Japan by 8 feet and shifted the earth on its axis. The Japan earthquake was the fourth most powerful ever recorded with a magnitude 9. Sabi ni Zechariah, and in that day, I will make Jerusalem a burdensome stone for all people, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. Kaya pag-pray natin ang gobyerno ng Pilipinas, nasuportahan ng Israel, pag-pray natin. So, sa oras na yung gobyerno natin, ang key dito naman yung mga prayer natin. Yung key, yung prayer ng mga Kristiyano. Amen? So, magandang umaga po sa atin lahat at pagpalain tayo lahat ng Diyos. God bless you all. Ngayon po, dadako tayo sa ating breaking of bread at pumalakpak po tayo. God bless you. Sige po, yung mga may hawak na po na tayo na po tayo.
nandito tayo po sa oras nito ay gaganapin po natin ang isang banal na gawain na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay isang bagay na kung saan ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pagliligtas sa atin. Subalit sabi nga po dito, mga kapatid, ang sino mang kumakain ng tinapay nito at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, tayo po ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kailangan po nating siyasatin ang ating sarili upang maging karapat-dapat po tayo sa ating gawain. Mga kapatid, tayo po ay yumuko para sa ating pagiging ng tawad sa ating Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay gaganap sa iyong gawain, sa iyong banal na gawain. Kami po ay humihingi ng paglilinis, kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkakamali, pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat po kami sa pagganap sa gawain ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong pagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, ng gabing iyon na siya po ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot at nagpasalamat. Dumampot ng tinapay at nagpasalamat. At sinabi, itaas po natin ang ating tinapay. Sinabi ng Panginoon, itong aking katawan, inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kain po natin ang tinapay. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito at gagawin bilang pag-aalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo at ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin po natin ang kopa. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin po kayo, sambahin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede na po muna natin dalhin na ating ikapo o handog dito sa ating lalagyan upang may pag-pray po natin. Sabi po rito sa Malakay chapter 3 verse 10, tingnan yun. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga kasapong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito upang kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Lord, maraming salamat po sa oras ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga kalakasan. Maraming salamat sa buhay na lagi namin tinatamasa sa araw-araw. At sa oras ito, Panginoon, tanggapin po ninyo ang aming kaloob. Maliit man po ito, malaki, ay hangad po namin na magamit ito sa kaulad ng aming simbahan. At sa oras po na ito, Panginoon, bigyan mo ng lubos na pagpapala ang lahat ng mga nagandog. Ganun din po ang hindi nakapagandog sa umaga ito upang lahat ng
aming gagawin, ang aming maranasan sa araw ng mga ito at lahat ng papala na aming tatanggapin ay lubos-lubos at lagi namin ipagpasalamat sa iyo, lalo na ang aming buhay lagi tinatamasa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ilang announcement lamang po bago po tayo mag-closing prayer. Again, pinapanawagan po namin yung prayer meeting po natin every Wednesday po, 6:30 p.m. Ang ating pong church service ay meron po tayo dito sa BDF Church at sa Cadre Church. At kung ano man po, meron po tayong live feed. Ang ating live feed po ay Christ Harvest Tabernacle Ministry na po yung ating itatay para po makita natin yung ating live po ng Sunday service. And then, yung mga kids po, kasabay po ng ating service dito sa loob, sila po ay nagkakaroon din po ng pag-aaral sa kabila pong, sa room po natin dito sa kabila. Kaya po, in-encourage po namin na yung mga anak po natin ay dalhin po natin doon. At yung men's fellowship po at ang ating women's fellowship, every Saturday pa rin po siya. Ang men's fellowship po ay 6 ng umaga, makipag-coordinate na lang po kala Tatay Domeng. At ang women's fellowship naman po ay 2:30 p.m. Makipag-coordinate na lang din po kala Ninang Aida po. Okay po? Next po. Ayan. Ang practice po ng worship team ay every Saturday pa rin po, 4 p.m. to 7 p.m. So, meron pa rin po, open pa rin po kami sa mga gusto po na magpagamit sa Panginoon. Kung pag po tayo ay meron naman pong skills na pinagkaloob po ng Panginoon, ability, wag po natin itong isayangin. Di po ba? At lalo-lalo na po, pinapanawagan po namin kung meron pong gustong magsayaw, maging part po ng dance ministry, ay magsabi lang po kayo. Ayun po. Next po, ang gawain po ng kabataan ay na-move po sa April 13 na po siya to 30 p.m. So mamaya po, wala muna pong kabataan. Ang kabataan po natin ay sa susunod na linggo, April 13. So dito pa rin po yun. Ito po ay pre-camp gathering na, kaya we encourage po everyone na sasama po sa ating youth camp na pumunta po sa ating youth gathering kasi magkakaroon din po kami doon ng mga orientation, kung ano po yung mga need po nilang i-prepare po for our upcoming youth camp. Ang youth camp po natin ay sa April 17 to 19 sa Rulis Farm. Open pa rin po kami. Kung may mga gusto pa po na magpa-register, magsabi lang po kayo sa amin. At patuloy po namin na hinihingi po yung suporta nyo, lalo na po sa panalangin na mas marami pong kabataan yung sumama. At ang ano na po na to, it is more than an event. Hindi lang po siya event. Gawain po siya ng Panginoon, di po ba? Kaya po, hinihingi po namin na sama nyo po kami sa panalangin na magkaroon po ng katagumpayan itong fellowship na to, ang camp na to, at inaangkin na rin po namin yun po. So, sa mundo po kasi ngayon, marami pong distractions, di po ba? It is easy to get caught up sa mga distractions dito sa mundo. Pero sa camp po na to, alayunin po, paano po sila matuturuan na maging stay connected, unang-una sa ating Panginoon, sa yung influence po nila around them, and paano po nila magagamit yon to share sa iba po, makakonect po sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ayun lamang po at God bless you po. Hallelujah. Amen. So tayo po ngayon ay makakatayo na at manalangin po tayo ng pangwakas. Yes. Sige po, let's pray. Oh, hallelujah, Lord. We praise you. We glorify your name, Lord God. We thank you, Lord, sa pagsama mo sa amin minsan pa. Thank you, Holy Spirit, for always being with us, Lord God, for always guiding us and leading us, oh God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito through our pastor, Father God, na dapat namin talaga ipag-pray ang bansang Israel. So, Lord God, help us to always remember Israel in our prayer, especially, Lord, sa nangyayaring nagresume po ang war between Palestine and Israel. Oh, Lord God, we pray, Lord, to protect the IDF. Give
wisdom, Lord God, to PM Netanyahu. And also, Father God, we pray, it's our prayer, Lord God, to bring the 59 hostages home, O Lord God. Lord Jesus, nawa, Panginoon, maibalik na sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Lord God, at madala na sila, Panginoon, sa mga hospitals, sa rehabilitation, where they can recover. They can be healed, oh God, through the volunteers, through the workers, Panginoon, in the hospital, oh God. And send more workers, Father God, in this nation. Father God, really, oh God, to bless Israel, oh God. Send more volunteers, oh God, to help in their economy, oh God, in terms of their agriculture, Father God. Lord, we pray, Lord, awaken the church, Father God, globally, Lord, in every nation, God, Lord Jesus, and bring help, Lord God, to Israel. Oh, Lord God, we pray, Father God, for more, oh God, workers, oh God, harvesters, oh Lord God, to harvest the soul, or to plant the seed, Father God, Lord Jesus, of the word of God to the Jews, Father God. And we believe, Lord God, Lord Jesus, that it is the time, Father God, of harvest, Father God, because, Lord, as we see, Lord God, the Gentile people, oh Lord God, are coming, Lord God, in the full number. And Lord, believe in, Lord God, Israel will be next. And you will return again, Father God, Lord. Hallelujah. Lord, we are living in the time of the prophecies being fulfilled. And we believe, Lord God, we are all part of history. We are all part of your history. And we believe, Lord God, that we are here not just to watch and wait for your return, but we are here, oh God, to pray and continue, oh God, to consecrate ourselves, Lord God, and to purify us, to make us righteous and holy and be obedient to your word, Lord God. So help us, Lord, na maging masunurin, maging palaging nakatuon sa iyong paningin, Panginoon, asa nangyayari sa bansang Israel, because this is our timeline na kung saan, Panginoon, makikita namin lahat ng mga signs, Father God, regarding of your return, oh God, in this nation. Oh Lord God, Lord, salamat, Panginoon, oh God, dahil hindi ka babalik ng wala ka man lang paalala sa bawat isa. You have warnings, you have signs and wonders. Oh Lord God, ipapakita sa amin at ito, Panginoon, oh Lord God, ay nag-agree sa aming mga spirito. We thank you, Holy Spirit, oh God, for reminding us not to give up in prayer, oh Lord God, and continue, oh God, to looking unto you, Lord God, fixing our eyes unto you, not on the material things of this world, not on the distractions of this world. Oh Lord God, help us, oh God, to always keep our eyes on you. Father God, always pray for Israel, the apple of your eyes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, oh God, ingatan mo pang bawat isa sa aming pong pag-uwi, sa aming pong mga tahanan, sa aming pong mga ginagawa, sa araw-araw. Help us always, Lord God, to think about you every minute of our lives, oh God. Hallelujah. Because, God, you have commanded us to pray without ceasing. And this means, Lord God, that we must continue to be aware of your presence, oh Lord God, because, Lord, you have promised unto us, oh God, that you will never leave us nor forsake us. And it is true because your promises are true and yes and amen in Jesus Christ, our Lord and Savior. Maraming salamat, Panginoon, oh Lord God, for always providing for our needs and for always correcting us when we done wrong, Lord. Thank you, Lord God. We humble ourselves before you and we acknowledge, oh God, na hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito, Lord God, without you, Lord. Hallelujah. So, Lord, maraming salamat po, God. Bless every one of us, Lord, and help us, oh God, to be a blessing to others. Thank you, Father. We praise you. We glorify you. We honor you, Father God, and we love you. In Jesus' mighty name, God bless Amen. us all po. Tayo po lahat ay magmatihan. Amen. Got a river, living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're really
never be denied. We're stirring out, cause we're staring out deep, deep wells, staring out deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river, staring out deep, deep wells, staring out deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out to you, deep cries out, deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. I've got a river, living water, a fountain never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and you will never be denied. Cause we're staring out, cause we're staring out deep, deep wells, staring out deep, deep waters. We're gonna dance in the river, dance in the river, staring out deep, deep wells, staring out deep, deep waters. We're gonna jump in the river, jump in the river. Deep cries out and deep cries out to you, deep cries out and deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. Deep cries out and deep cries out to you, deep cries out and deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. We're falling into living water, rolling down to you. We're walking into living water, following after you. Deep cries out and deep cries out to you. Deep cries out and deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. Deep cries out and deep cries out to you. Deep cries out and deep cries out to you. We cry out and we cry out to you,